ating lahat. Amen. Handa na ba tayo na makinig ng Word of God? Amen. Amen, no? Dapat talaga masigla tayo kasi kakain na naman ng ating espiritu ng ng salita ng Panginoon, di ba? Amen. Lord. Best na best talaga tayo ngayon. Kasi umuulan, di ba? Oh. Umuulan, biyaya niya yan eh. Yung iba nga, hindi inuulan. Di ba? Bago tayo magpatuloy, humingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoon. Amen. Para tayo gabayan sa ating pakikinig. Lord God, kami po ay humihingi ng gabay sa aming pakikinig, maging sa pananalita. Kayo po ang makita, kayo po ang maitaas sa aking sasabihin. Kayo po, Panginoon, ang madakila sa aming pong pakikinig. Gabayan niyo po kami upang pumasok ang iyong salita sa aming puso at ito'y aming maisabuhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magbago ang aming pamumuhay. Dahilan ng iyong biyayang ibinigay. At ang iyong biyaya ang kumilos sa amin sa araw-araw upang maranasan namin ang kapahingahan na iyong binibigay sapagkat alam namin na ikaw ang may kontrol at ikaw ang kumikilos sa bawat araw. Ikaw ang namamahala sa iyong bayan. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord. Diba? Ang sarap na pag nagpupuri at nakikinig ng salita ng Panginoon. Ang topic natin ngayong September, ang theme natin ay tungkol sa biyaya. No? Ang tema natin, Embracing God Grace. Di ba? Napakaganda ng tema natin ngayong buwan. Embracing God Grace. Ang topic natin ay Living a Life of Grace. Di ba? Tayo ba ay namumuhay sa biyaya ng Panginoon? Amen. Di ba? Dapat, no? Tayo mga Kristiyano, dapat naunawaan natin yung biyaya. Yung pagliligtas sa atin na ibinigay ng Panginoon. Di ba? Dahil sa kanyang awa, tayo ay naligtas. Ibinigay niya yung kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus, di ba? Magkaroon ng buhay na walang hanggan, di ba? Ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat tayo, kung natanggap na natin yung biyayang sinasabi, dapat tayo ay namumuhay na sa kanyang biyaya. Hindi na tayo basta-basta naapektuhan ng mga problema. Diba? Kasi andun na yung presensya ng Panginoon eh. Sabi sa introduction natin, no? Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang isang libreng ticket sa langit, kundi isang makapangyarihang puwersa na nagbabago sa ating puso, isip, at pagkilos. Sa Titus 2 verse 11 to 14, ipinapakita ni Pablo na ang biyaya ay nagliligtas, nagtuturo, at nagbibigay ng pag-asa sa mundo na puno ng kasalanan at pagdurusa. Paano natin mapatutunayan na ang biyaya ng Diyos ay sapat upang gabayan tayo sa isang buhay na kalugod-lugod sa Kanya? Paano daw, no? Sabi, yung biyaya daw ng Diyos, nagbabago sa ating mga puso, sa ating isip, at pagkilos. Ibig sabihin, no? Kung talaga nakamtan natin yung biyayang sinasabi ng Panginoon, tinanggap natin si Kristo, ang biyaya daw kasi ay makikita sa atin, sa ating mga puso. Yeah? Hindi na tayo nagtatanim ng mga sama ng loob sa mga ating mga nakikita o mga nararanasan sa labas, di ba?
ang ating isip din daw ay binabago at ang ating pagkilos. Nakikita daw yung biyaya ng Panginoon kung talagang naranasan natin to sa ating pagkilos. Pagkilos pa lang, di ba? Pag-iisip, sa puso. Yun daw yung sinasabing makikita sa'yo kung talagang ikaw ay tumanggap ng kanyang biyaya. Di ba? Sabi nga, ang biyaya ay nagliligtas, nagtuturo, nagbibigay ng pag-asa. Di ba? Kung alam mong naligtas ka na, di ba? Wala ka nang alalahanin pa. Di ba? Kasi, yung kaligtasan, yung biyaya ay nagtuturo rin daw. Sabi, nagbibigay ng pag-asa. Kung ikaw may problema, bibigyan ka niya ng pag-asa kasi nga, andun na yung biyaya eh. Inuha mo na eh. Tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo na siya yung tagapagligtas at tumubos ng iyong mga kasalanan. Amen, di ba? Tanggap na natin yun eh. Sabi dito, paano natin mapatutunayan na ang biyaya ng Diyos ay sapat upang gabayan ang tayo sa isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Sa ating buhay, isipin natin bilang mga Kristiyano. Paano daw natin mapapatunayan na yung biyaya ay sapat na upang baguhin tayo. Di ba? Upang maging kalugod-lugod sa kanyang harapan, no? Alamin natin, paano? Sabi sa ating functional question, paano naging daan ang biyaya ng Diyos upang mamuhay tayo ng matuwid at puno ng pag-asa sa pagbabalik ni Kristo. Diba? Paano daw tayo mamumuhay ng puno ng pag-asa at matuwid sa pag-aantay natin sa pagbabalik ni Kristo. No? Alamin natin. Sabi sa una, ang biyaya ng Diyos ay nagliligtas. Amen, no? Amen. Nagliligtas ang biyaya ng Diyos. Hindi lang basta yan tinanggap mo. Kaya kanyang proteksyonan. Diba? Sabi sa Titus 2, verse 11. Sa paliwanag natin, sabi ang biyaya ay hindi isang teorya, kundi ang mismong pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ay nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng mananampalataya. Tayo, na? Anuman ang kanilang nakaraan. Ibig sabihin, kung tayo daw ay naligtas, ito daw yung wala ka na, kahit anong kasalanan mo na nagawa, kung ikaw may mamamatay tao, marami kang pinatay, marami kang kalokohan ginawa sa buhay mo na hindi mo kayang bayaran yan di ba? Na yung mga pagkakasala, hindi mo kayang bayaran ng sarili mo lang. Pero pag may biyaya ka, ikaw daw ay naligtas. Amen, Kasi ang biyaya daw ay nagliligtas sa anumang uri ng kasalanan. Kahit ano ba kasalanan ang nagawa mo, kayang-kaya kang iligtas ng biyaya ng Panginoon. Sapagkat ang biyaya ng Panginoon dahil sa kanyang habag, kaya lang tayo nagkaroon sa kanyang awa sa atin. Sa kanya lang awa, kaya tayo binigyan ng biyaya, yung kaligtasan. Kasi alam ng Panginoon, hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi natin ito kayang pagsikapan. Di ba? Kaya binigyan niya yung kanyang bugtong na anak. Si Jesus, di ba? Di ba? Sabi, nagliligtas. Ibig sabihin, pag tinanggap mo yung biyaya, wala ka ng kasalanan, kapatid. Di ba? Hindi ibig sabihin nun, di ba? Kanina sabi, hindi ibig sabihin nun ay, ito ay ticket, di ba? Kanina sabi, hindi ito ticket para gawin natin pase sa langit. Di ba? Yung naligtas tayo, ibig sabihin, tinanggap na namin, naligtas na kami, hindi daw ito ticket para sabihin mo na tinanggap na namin, pero nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan. Di ba? Pag tinanggap mo na, sabi nga dun sa kanina, di ba? Ang kaligtasan, di ba? Ang biyaya ay nagtuturo. Pag tinanggap mo na ito, ikaw na ituturuan. Hindi ka na makasalanan. Hindi ka na dapat babalik. Amen, di ba? Huwag ka nang babalik kasi nga, niligtas ka na Yung biyaya daw ay nagliligtas, di ba? Nagtuturo.
Sabi sa parallel verse natin, sa Efeso 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas at sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ito sa inyong sarili, kalooban ito ng Diyos. Amen. Diba mga kapatid, no? Kung biyaya daw ay nagliligtas, sabi sa Efeso, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kailangan natin pananampalataya. Di ba? Hindi daw ito dahil sa ating sarili. Dahil sa ating pagsisikap, hindi daw yun. Dahil sa ating paggawa ng mabuti, hindi daw yun dahil doon. Kaya tayo maliligtas. Dahil daw, sa pagtanggap natin kay Jesus, yung biyaya ng Panginoon ay tinanggapin na rin natin. Di ba? Yung kaligtasan, hindi daw dahil sa mabubuti mong gawa, kahit gawin mo pa yung 10 commandments araw-araw. Hindi yun yung kaligtasan. Diba? Sabi, hindi ito sa ating sariling gawa, hindi ito sa pagiging mabuti mo sa lupa. Sabi nga ni Jesus, di ba? Siya lang yung daan. Di ba? Papunta sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kung ang gagawin mong daan ay yung kabutihan mo na nagagawa mo, hindi ka daw makakarating. Kasi, hindi yun yung sinasabi ng Panginoon na magliligtas sa'yo. Kasi, naawa nga lang siya sa'yo kaya niya nga binigay yun yung kaligtasan. Tapos gagawa ka ng sariling daan para ano? Para isumbat sa Kanya. Hindi yun kalooban ng Panginoon. Amen, ha? Sabi sa ating illustration, no? Isipin ang isang bilanggong pinatawad at pinalaya ng walang kondisyon. Na, isipin lang natin, gaano ang biyayang hindi man tayo karapat-dapat, ngunit pinagkaloob ng Diyos. Di ba? Sabi nga, yung pinakamasalanan dito sa mundo, yung pinakakurap, sabihin lang natin yung latest ngayon, no? Ano yan, tawag yung DPWH ba yan? Oo, yung sa latest ngayon yan eh. Yung pinakamasama daw nun, yung kumuha ng bilyon-milyon. Di ba? O, sipin daw natin, tayo, no? Hindi daw tayo karapat-rapat. Pero, yung kasalanan natin na yun, pinatawad pa rin tayo ng Panginoon. Na, pinagkaloob niya pa rin yung dapat na biyaya sa atin. Pero ang gagawin mo lang, sabi kanina, no? Manampalataya ka lang. Diba? Manampalataya ka lang, no? Diba sa illustration natin, no? Ang saya niya, no? Hindi siya karapat-dapat. Diba? Pero ang Panginoon, no? Pinatawad siya. Pinalaya siya sa rayas ng mga kasalanan. Kasi dapat hindi ka na babalik sa kasalanan kasi babalik ka sa kulungan. Di ba? Sabi yung reyes na nagpipigil sa'yo sa iyong mga ginawa kasi sabi nila, pag ikaw yung kasalanan, limitado na magagawa mo sa iyo. Di ba? Pero kung tayo pinalaya ng Panginoon sa pamamagitan ng biyaya, di ba? Prinoli tayo, masaya na tayo, pero huwag ka lang babalik. Kasi ang biyaya ay nagtuturo. Di ba? Naligtas ka ng minsan. Huwag ka nang babalik. Gusto mo pa bang bumalik sa preso, sa kulungan, na limitado yung gagalawan? Yeah? Sabi sa ating application, no? Kilalanin ang iyong pangangailangan sa biyaya. Kilalanin doon natin. Bakit natin kailangan ng kaligtasan? Di ba? Kasi nga, mga kapatid, hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Di ba? Kahit ano daw mabuting gawin mo, hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Kaya, matindi ang pangangailangan natin sa biyaya ng Panginoon. Kasi ito ay nagbibigay rin ng kapayapaan dito sa lupa. Dito pa lang sa lupa, mararanasan na natin yung biyaya. Diba? Sa pamamagitan ng kapayapaan na matatanggap mo sa presensya ng Panginoon. Pag tinanggap mo siya. Amen, diba? O, doon pala, malalaman na natin, o, kung gaano natin kailangan yung biyaya. Pangalawa daw sa application, ibahagi ang mensahe ng kaligtasan sa iba. Ibahagi natin, huwag natin pagdamot. Sapagkat kung tayo naligtas na, mahal natin ang kapwa natin, sabi sa pangalawang utos na pinakamahalaga, di ba? Pag minahal natin, mahalin daw natin yung kapwa natin ng kung paano natin minamahal ang ating sarili. Ibig sabihin, kung naranasan mo yung magandang bagay ng kaligtasan, yung biyaya, iparanas mo rin sa kapwa mo. Sa pamamagitan ng pag-share sa kanya, na, ng mabuting balita, no? I-share mo yung biyaya.
Huwag yung ikaw lang, mamaya pagdating sa, ikaw pa sisihin, hindi kasi sinure sa akin, yun, di ba? Share natin. Kung di man sila makinig, may free will tayo, ha? Free will ang binibigyan Panginoon. Kung ayaw nilang makinig ng kaligtasan, hindi natin sila mabibigyan. Hindi natin mabibigyan yung kanilang mga ugali, na kaya kami binigyan tayo ng free will. Nandun na lang sa tama o mali yung ating gagawin, ha? At least, nag-share tayo. Sabi sa ating application, yung kaligtasan na binibigay, share daw natin. Huwag natin pagdamot sa ating mga kapatid. Ha? Mga kapatid natin yan na naliligaw lang ng ilang gas. Hindi maaari, kapatid natin sila. Okay ganda, no? Ulitin natin. Paano nagiging daan ang biyaya ng Diyos upang mamuhay tayo na maluwalhati at puno ng pag-asa sa pagbabalik ni Kristo. Di ba? Sabi kanina, ang biyaya ng Diyos ay nagliligtas. Ito muna natin dapat malaman. Ang biyaya ng Diyos ay nagliligtas. Sabi sa pangalawa, alamin natin yung pangalawa. Sabi sa pangalawa, ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo. Ha? Amen, nagtuturo. Ang biyaya ng Diyos, no? Sabi, ang biyaya ay hindi lisensya para magkasala. Kung isang guro na humuhubog sa atin upang talikuran ang kasalanan at mamuhay ng may pagpipigil at kabanalan, no? Sabi yung biyaya daw ng Diyos na ibinigay sa atin dito sa lupa, no? Ay nagtuturo daw. Hindi lang siya nagliligtas, siya ay nagtuturo rin. Sabi, hindi daw ito lisensya para magkasala. Ha? Pag natanggap na natin yung biyaya ng Panginoon na nagliligtas sa ating mga kasalanan dito sa lupa, huwag daw natin itong gawing lisensya para makagawa ng kamalian ulit. Amen, di ba? Huwag tayong bumalik doon sa pinagkulungan sa atin sa kasalanan, no? Huwag natin itong gawing passes. Ang sabi mo, ligtas na ako eh. Tinanggap ko na yung kaligtasan, binigay, pero namumuhay ka pa rin sa kasalanan. Huwag natin itong gawing dahilan o gawin natin lisensya dito sa mundo para makagawa ng kamalian. Baka sabi, pag tinanggap mo yung biyaya ng Panginoon, dapat masasalamin na ito sa'yo, no? Meron ka ng pagtuturo. Meron ka ng kaligtasan, no? Makikita na ito sa puso mo. Huwag natin gawin lisensya. O take it na para magkasala mo. Sabi sa Galatia 5, verse 16, mabuhay kayo ng may disiplina upang huwag kayong magbigay daan sa mga pagnanasan mo naman. No? Kasi nga, yung biyaya, nagtuturo siya, nagbibigay siya ng disiplina upang hindi na naman tayo bumalik dun sa pagnanasa sa laman o mga makamundong gawain. Nagtuturo siya sa atin mga kapatid, na hindi lang siya basta nagliligtas tayo sa ating mga kasalanan. Tinuturo niya. No? Tinuturo niya yung tamang daan na para hindi ka na maulit dun sa kamalian mo. No? Kahit dun sa mga makalaman na kasalanan, sa mga makamundong kasalanan, tinuturo niya kasi pag tinanggap mo si Jesus, papasok na yung Holy Spirit sa iyo. Siya na yung mag-guide sa iyo, yung magsasabi ng tama, magsasabi ng mali. Ngayon, bilang nasa tao pa rin tayo, no? Nasa physical pa rin tayo, may free will pa rin tayo. Mamili kung ano yung tama. Pero alam mo na yung tama, alam mo na yung mali, kasi nga, tinanggap mo yung biyaya. Nasa sayo na lang kung babalik ka pa. Na? Sapagkat hindi tayo pinagbabawalan ng Panginoon na piliin ng mali. Diba? Pinapaintindi niya sa atin na mali yan. Huwag mo nang gawin yan. Nasa atin pa rin yung free will. Kaya kung tayo magkakamali, hindi na kasalanan ng Panginoon. Binigay niya na yung biyaya eh. Ha? May pagtuturo na, may kaligtasan na. Sa mali ka pa rin. Diba? Nalalaman natin yung tunay na kalooban ng Panginoon sa kanyang awa, diba? Sabi sa illustration natin, no? Parang isang magulang na nagtuturo sa anak na pumili ng masustansyang pagkain imbis na junk food, di ba?
ang biyaya na gumagabay sa atin sa mga desisyon na nagpaparangal sa Diyos. Amen, ha? Para daw itong isang magulang. Ang ating Panginoon parang isang magulang daw. Di ba, ang magulang, tuturuan ka kung ano yung tama mong kainin. Ano yung tama mong hindi kainin na makakasama sa katawan mo, di ba? Kung sinabi niya, oh, puro na lang ano yan, puro na lang junk food dyan, layuan ng pagkain yan. Pero yung bata, minsan, no, hindi kumakain sa harap, pero pag nakatalingin na yung magulang, iba na yung ginagawa, no? Bibili pa rin at bibili. Kasi binibigyan pa rin ng pera ng magulang. Ganun rin yung Panginoon, di ba? Kahit sabihin niyang mali ang ginagawa mo, kung gusto mong gawin pa rin yung mali, gagawin pa rin. Kasi binibigyan ka na hindi pera ng free will para gawin pa rin yun. Kung yun yung pipiliin mo. Kaya di ba, magulang talaga natin Panginoon eh. Alam niya yung pagtuturo sa atin. Nasa sa atin lang kung susundin natin. Amen, ha? Kaya sabi, yung mga magulang, no? Tinuturuan niya yung anak niya. Ito kainin mo, gulay, no? Masustansya. Huwag yung junk food na yan, no? Malawa natin, magulang natin, napakamahal tayo. Ganun din yung Panginoon. Siya ay naawa sa atin, no? Mahal niya tayo, kaya tayo niya nililigtas. Binibigyan niya tayo ng guidelines para mamuhay sa mundo na naaayon sa tama, hindi sa kamalian. Sabi sa application natin, paano daw natin may sasabuhay mga kapatid, no? Sabi, suriin ang mga gawin at ugali. Nagpapasahod ba kayo sa aral ng biyaya? Sa ating buhay, no? Suriin daw natin, sabi sa application. Ako ba ay gumagawa pa rin hanggang sa ngayon ng kamalian? Ibig sabihin, hindi pa pala ako nagpapasakop sa biyayang aral na ng Panginoon, no? Nandun pa rin ako kasi pinatakas niya ako sa bilangguan, di ba? Ng mga kasalanan. Di ba? Ibig sabihin, kung tayo namumuhay pa lang doon, nawawala yung biyaya. No? Sabi nga, pag ang pinili natin yung kasalanan, hindi yung biyaya, yung pagbalik sa kasalanan. Hindi biyaya, mga kapatid, makukuha natin. Sumpa. Sapagkat naranasan na natin yung biyaya. Ano na tayo sa naranasan na natin, tapos babalik tayo sa kamalian. Sumpa na daw makukuha natin ang ating tatanggapin, hindi biyaya. Di ba? Sabi dun sa ni Moises, di ba? Yung kinuha niya yung 10 utos, hindi nakapag yung mga Israelita, hindi nakapaghintay, di ba? Pero naranasan nila yung biyaya, yung pagtatanggol sa kanila ng Panginoon, no? Di ba? Nakatawid sila sa dagat, hindi nila mahintay yung 10 utos, na ibababa. Ngayon, yung binaba, iba na uli ng ginagawa nila, sapagkat naranasan na nila, di ba? Naranasan nila yung biyaya. Pagbalik ni Moises, kung ako nila yung 10 utos, hindi na biyaya yung na ginagawa nila. Hindi na biyaya yung binigay sa kanila. Di ba? Biniyak na yung lupa, nahulog sila, sinumpa sila ng Panginoon, di ba? Doon pa lang alam na natin na kung naranasan na natin, huwag na natin balik yung dati. Baka sumpa ang ating makuha, hindi biyaya ng kaligtasan. Amen, ha? Balikan natin, paano nagiging daan ang biyaya ng Diyos upang mamuhay. Tayo ang manuwin at puno ng pag-asa sa pagbabalik ni Isang Kristo. Sabi, ang biyaya ng Diyos ay nagliligtas. Alamin natin, ang biyaya ay nagliligtas. Ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo. Nagtuturo rin daw, hindi lang basta nagliligtas, nagtuturo para hindi ka na magkamali. Sabi sa pangatlo, ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Amen, Hindi lang siya nagtuturo, hindi lang siya nagtuturo, hindi lang nagliligtas, nagbibigay rin ng pag-asa. Diba? Kung tayo ngayon sinusubukan ng mga problemang ganyan, magbibigay rin daw yung biyaya ng pag-asa. Diba? Amen na amen, Hindi ka basta niligtas. Pag niligtas ka, pababayaan ka na. Hindi. Tuturuan ka pa. Paano hindi ka na makakabalik doon sa mga kasalanan. Tapos, hindi lang doon natatapos. Kasi tayo patuloy na sinusubukan, di ba? Patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon. Kaya ibinigay niya rin, kalakip noon yung pag-asa
sa lahat ng pagsubok natin dinaranas dito sa lupa. Diba, mararanasan natin dito pa lang sa lupa, mararanasan na pala natin yung biyaya. Na? Mararanasan na pala natin yung biyaya. May kaligtasan na, may pagtuturo na, may pag-asa pa. Kasi alam ng Panginoon na magkakaroon tayo ng problema. Kaya dinagdag niya sa biyaya yung pag-asa, no? Kalapit doon ng biyaya, yung pag-asa rin, no? Sabi, ang biyaya ay nagpapaalala na tayong mga taong hinirang ng Diyos na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Ang pag-asa sa Kanyang pagdating ang nagbibigay lakas sa atin sa gitna ng pagsubok. Diba? Habang hinihintay natin yung Panginoon, maraming nangyayari sa buhay natin na pagsubok. Pero sabi, nagbibigay daw ito ng pag-asa habang hinihintay natin ang Panginoon dumating na ng Kanyang second coming, na bibigyan niya tayo ng pag-asa. Hindi tayo malulugmok pag may Diyos tayo sa puso. Na? Sabi nga, sa problema wala ng Diyos, ang hirap, di ba? Ang hirap pag pumasok ka sa problema na hindi mo alam yung gagawin, walang pagtuturo. Na? Walang pagtuturo. Tapos, walang pag-asang ibibigay, di ba? Kailangan may Diyos ka talaga, no? Makuha ko yung biyaya ng Panginoon na binigay. Kaya kailangan natin ng pag-asa, pagtuturo, at kaligtasan na nagmumula sa biyaya ng Panginoon. Sabi sa ating, sabi sa ating katugma na verse sa Bible, no? Sa 2 Pedro, chapter 3, verse 9. Sabi dito, mga kapatid, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako, kundi mapagpatiyaga sa inyo. Diba? Mismo yung Panginoon Alam niya hindi mo makukuha agad yung pangako Kaya, binigyan ka niya sa biyaya ng pagtsatsaga, no? Binigyan tayo ng pagtsatsaga Para sa pagdating ng Panginoon, diba? Sa pagdating ng second coming ni Jesus, tayo ay hindi magbago. Tayo ay nananampalataya pa. Sapagkat binibigyan niya tayo ng gabay. Diba? Hindi tayo basta pinabayaan sa mga problema. May gabay pa rin. Ang kailangan lang natin maniwala na nasa panig natin yung Panginoon. At siya ang may akda ng lahat. Siya ay may control. Diba? Siya may control ng lahat. Kaya hindi porket hindi ka pumasok sa trabaho, nagsimba ka, tanggal ka na sa trabaho. Minsan, tanggal ka nga, pero iba yung biyayang binigay sa'yo, mas magandang trabaho. Diba? Amen, diba? Apply natin sa buhay natin Hindi lang basta magpapasalamat tayo sa mga natatanggap natin na puro biyaya. Pagpasalamat rin natin yung mga pagtuturo, yung mga pagsubok. Diba? Kasi dyan tayo natututo Ginagabayan tayo dyan. Sabi sa illustration natin, gaya ng isang mag-asawang naghahanda ng maaga para sa pagdating ng kanyang panamuhin. Tayo ay tinatawag na maging handa at magsigasig sa maghihintay kay Kristo. Na? Pag tayo doon, may hinantay tayong bisita, ano ba ginagawa natin? Pinag-ahandaan ba natin o baliwala lang, basta lang dumating ka dyan, bisita ka lang. Na? Yung bisita ba yung nag-a-adjust o tayo mag-a-adjust sa bisita? Di ba? Pagpasok, pag ano pa lang, isipin mo lang, ang kalat ng kwarto ko. Di ba? Liligpitin mo lahat liligpitin mo siya na? Kasi tayo naghahanda. Meron rin daw ang gawin natin sa pagdating ng ating Panginoong Jesus na sa pangalawang pagbisita niya sa atin. Maganda daw tayo. Huwag lang tayo puro makamundong bagay na ating pinaghahanda na paghahanda natin yung kakainin sa kinabukasan, yung mga paghandaan rin natin pagdating niya. Sabi nga, maging kagaya tayo ni John the Baptist, hinanda niya yung lalakaran ng Panginoon. Andun na yung mga mananampalataya, handa rin natin. Mag-share rin tayo ng Word of God sa iba para pagdating ng Panginoon, malaki na pala yung bayan ko, Malaki na pala yung bayan ng Diyos. Di ba? Pag pinagandaan natin yan, may bayan pala ng Diyos na
pupuntahan dito sa atin sa GMA, no? Ibig sabihin, naghanda ka. Hindi ka lang basta ginagawa yung pang-araw-araw mong ginagawa. Pinaghanda mo pa rin yung pagdating ng Panginoon. Pinarami mo pa rin yung naniniwala sa Kanya. No? Sabi nga, paano tayo makakapasok sa bayan ng Panginoon? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. No? Kasi tayo yung bayan niya eh. Makakapasok ka ba doon sa bayan niya kung hindi ka nagtitiwala sa Kanya? Di ba? Tayo yung bayan niya. Kaya dapat tayo maghanda sa pagdating niya. Sabi sa illustration natin, no? Paghahanda sa pagdating ng bisita o panauhin. Tayo daw, pinagluluto pa nila, nagluluto sila ng masarap. Ganun daw tayo eh. Paghahanda natin yung bisita natin, no? Nagluluto sila ng masarap, pinag-ano pa nila kung anong iluluto nila na makakalugod dun sa bisita. Ganun din daw dapat tayo sa Panginoon, no? Pag ang Panginoon nang dadating, dapat, sabi niya sa pangalawang illustration, paghanda sa pagdating ni Kristo, ano daw dapat natin gawin? Manalangin tayo ng taimtiman, no? Kasi hindi natin alam yung bukas. Kung bukas ba, biglang darating na ng Panginoon, no? Hindi ka pa handa. Hindi ka pa nakakarating talaga sa bayan niya, no? Hindi mo pa talaga tinanggap si Jesus. Sabi manampalataya ka, no? Sabi niya, naghahanda sila sa pamamagitan ng hindi pagluluto ng masasarap, no? Pananalangin ng mataimtima, no? Pagkakaroon ng connection sa Panginoon, no? Kasi pag tayo may connection sa Panginoon, pamamagitan ng panalangin, pananampalataya sa Kanya, makakarating tayo sa bahay niya, no? Tayo ay kukunin ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Kaya kailangan tayo maghanda, spiritual, na? Kaya sabi, no? Maganda tayo sa pagdating ni Jesus, hindi lang basta puro makamuntong bagay lang gagawin natin. Mag-share tayo, manalangin, manampalataya. Pagkatiwala natin sa Kanya lahat ng bukas. Kasi hindi natin alam bukas, baka ayan na. Sabi nga ng isang pastor, kung paramihan lang natin sa church ang batayan sa pagpasok sa ano, nakailang natin talaga. Nakailang dasal, kung paramihan ng dasal, nakailang dasal ka na. Araw-araw ba? Minsan nga sinabi na, ilang taon ka ng Kristiyano. Di ba? Nakailang devotion ka na, nakailang ano. Baka mas matagal pa yung 3 taon ng Kristiyano, mas matagal pa yung isang buwan na 30 days lang, no? Na mananampalataya na lagi nag-devotion, lagi nagbabasa ng Bible, no? Mas malago pa siya doon sa 30 years ng Kristiyano, no? Ibig sabihin, 30 years ka na, pero yung connection mo sa Panginoon, ang late pa. Baby pa, no? Hindi pa natin talagang alam yung biyaya. Hindi natin nararanasan. Pero yung isang buwan pa lang naglilingkod sa Panginoon, kita mo na yung biyaya ng Panginoon sa kanya. Yung kaligtasan niya. Tanggap niya na. Pag tinanong sa kanya, sigurado mo mapasok ka sa kaharitan ng Panginoon. Sabi niya, 50%. 20%. Hindi siya sigurado kasi hindi niya naranasan yung biyaya. Kasi yung biyaya ng kaligtasan mo sa mga kasalanan mo. Pag natanggap mo yan, 100%. Kumpiyansado ka, makakapasok ka, di ba? Amen, no? Pag tinanong ka, 100%. Kasi yung biyaya ng Panginoon, nagliligtas. Doon pala sa pagliligtas, alam mo na, 100%, pasok ka na. Sabi pa, nagtuturo. Di ba? Nagtuturo daw yung biyaya. Hindi ka na maliligaw. Kasi makikita na sa buhay mo yung tamang mga desisyon na gagawin mo. Kasi tinuturuan ka ng Panginoon, may gaban, di ba? Sabi pa sa pangatlo, may presensya, no? Binibigyan ka ng ng presensya ng Panginoon. Di ba? May pagtsatsaga, no? Sa pagdating ni Kristo. Nandun na lahat. Makikita na sa buhay mo yun. Napakaganda, no? Sabi sa application natin, no? Mamuhay ng may layunin, gawin ang bawat araw na pagkakataon upang luwalhatiin ng Diyos. No? Araw-araw daw. Hindi na ngayon. Sabi natin yung 30 years ng mananampalataya, hindi ba totoong may connection sa Diyos eh. Kasi hindi kayo na araw-araw. Sabi dyan, no? Sa application, gawin daw araw-araw yung pakikipag-connecta natin sa Panginoon. Diba? Kapag labas mo pa ng bahay, nananalangin ka na ng protection.
Pero kung alam ng Panginoon na ikaw talaga yung mananampalataya, hinihingi mo pa lang, alam niya na. Hindi mo na kailangan sabihin lahat kasi alam mo na eh. Alam niya na yung dapat niya ibigay sa isa pang araw-araw. Pero kailangan mo pa rin hingin. Diba? Sabi sa pangalawa, no? Manalig ng may pag-asa sa katuparan ng kanyang mga pangako. Manalig ka, araw-araw, no? Sa katuparan ng kanyang pangako. Ano bang pangako ng Panginoon? Yung binigay niya yung biyaya, yung tinanggap natin si Jesus. Na, mga kapatid, na, ang sabi niya sa pangako ay buhay na walang hanggan. Ha? Napakasarap ng pangako ng Panginoon. Buhay na walang hanggan. Ha? Kailangan lang na natin manampalataya, magtiwala. Ligtas na tayo eh. Tinuruan na tayo, no? Balikan natin. Paano naging daan ang biyaya ng Diyos upang mamuhay tayo ng matuwid at puno ng pag-asa sa pagbabalik ng Kristo? Sabi, ang biyaya daw ay nagliligtas. No? Nagliligtas. Sa pangalawa, ang biyaya ay nagtuturo. No? Nagtuturo yung biyaya. Tapos ang biyaya, sa pangatlo, ay nagbibigay ng pag-asa. Nandun na lahat kung paano natin gagawin. Kasi nandun yung pagtuturo. Hindi na tayo kailangan mag-question. Para sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, binigay niya pa rin yung biyaya ng pag-asa. Para niyang pagdating, hindi na tayo magkakaroon ng gulumayan sa ating sarili na bakit puro problema. Na, may pag-asa na, may kaligtasan na, may pagtuturo pa. Sabi ka, sa all-in-one, di ba? Mga kapatid, all-in-one na yung binigay ng Panginoon. Dati sa pagtatapos, no? Yung biyaya doon, no, sa ating conclusion, ang biyaya ng Diyos ay kaligtasan, gabay, at pag-asa. Ito'y tumatawag sa atin na. Sabi natin, no? Ano daw tinatawag sa atin ng biyaya? Yakapin, yumakap sa kaligtasang handog ni Kristo. Yakapin daw natin. Huwag natin baliwalain, no? Sabi, sumunod sa kanyang mga aral sa pang-araw-araw na buhay. Sundin daw natin yung mga aral, yung mga pagtuturo. No? Huwag natin baliwalain. Kasi yung 10 utos na yan, bunga yan ng biyaya ng Panginoon. No? Kasi hindi mo naiisipin na gagawin ko ito araw-araw yung 10 utos. Ito ay bunga. Hindi na natin ito kailangan pagsikapan. No? Kasi ito yung kusang ibibigay. Hindi mo na kailangan, ay nagagawa ko na pala yung ito, number 1, yung number 2, yung number 3. Hindi mo na malalaman yan eh. Kasi nga, kusa na to. Kusa na lalabas sa ating kilos, isip, puso. Yung 10 utos. No? Kasi sabi ng Panginoon, kung ano siya dati, ganun siya bukas at magpakailanman. No? Hindi siya nagbabago. Kung ano yung utos niya dati, ganun din yung mangyayari ngayon. Pero, hindi mo na kailangan magkaroon ng mataya kasi kusa niya itong ibibigay sa buhay mo. Sa pagtanggap ng kay Kristo. Na? Hindi mo na kailangan doon, yung gawin ko ngayon, hindi na yun yung mataya. Yun na yung makikita sa buhay natin. Yun na yung magiging bunga ng biyaya. Amen, ha? Sabi, maghintay ng masigasig sa kanyang pagbabalik. Bibigyan niya tayo ng kakayahang maghintay. No, hindi tayo mainip. Hindi kagaya ng mga Israelita dati. Sa panahon ni Moises, nainip sila eh. Gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan, di ba? Kasi nainip sila sa pagdating ni Moises eh. Di ba? Hindi na tayo magiging mainip eh. Meron tayong pag-asang ibibigay. Na? Sarap, no? Sabi sa hamon natin, no? Hamon natin sa buhay. Kung ang biyaya ng Diyos ay sapat upang baguhin ang iyong buhay, paano mo ito ipapakita sa iyong pamilya? Paano mo ito ipapakita sa iyong trabaho? Paano mo ito maipapakita sa komunidad? Na? Nakikita yun sa buhay natin eh. Paano daw, no? Ang Panginoon yung magtuturo sa atin kung talagang tinanggap natin yung biyaya. Makikita ito, masasalamin sa buhay natin. Kung paano tayo kumilos, mag-isip, at maghintay sa pagbabalik ni Kristo. Na? Dapat sa pamilya, ibahagi mo yung kaligtasan. Na? Sa trabaho, ibahagi mo pa rin. Kasi kapwa mo yan eh, dapat mahal mo yan. Kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo, di ba?
Oh. Sa komunidad, lalo na, diba? Mas maraming tao yung komunidad, diba? Bahagi mo rin. Hindi lang tayo yung mahal ng Diyos. Mahal niya rin yung kapwa natin. Amen, ha? Maraming salamat sa ating pakikinig at tayo ay panalangin upang tayo gabayan ng Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang tunay na konsepto ng biyaya. Sapagkat ang biyaya ay nagbibigay ng kaligtasan, nagtuturo, nagbibigay ng gabay, at nagbibigay ng pag-asa na kung ano man po, Panginoon, ang aming mga nagawang kasalanan, ito ay aming pinalikuran natin, hindi na muling babalik. Sa pamamagitan ng biyayang ibinigay sa iyong awa, kami ay tinuturuan na hindi na bumalik sa anumang aming mga kasalanan na nagawa at hindi na tumuling lilingin. Lord God, maraming salamat po sa iyong pagtuturo ngayong umaga. Kami po ay blessed na blessed at aming naunawa ng iyong awa ay nagbunga ng biyaya. At sa pamamagitan ng Kristo na aming hinihintay, kami ay sumasampalataya sa Kanya na kami ay naligtas. Kami ay Kanyang ginagabayan na nakuha namin ang biyaya na may kaligtasan, gabay, pagtuturo, at pag-asa sa Kanyang muling pagbabalik na nagbibigay ng pangako na buhay na walang hanggan. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord.